Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Julina Magdangal at welcome sa ating programa, The Working President. Pumasok na ang buwan ng Kapaskuhan at mukhang maganda ang Pasko at bagong taon ng mga taga San Juan, Batangas dahil sa mga bagong proyektong isinasagawa sa kanilang lugar. Ang pagpapaunlad sa kanilang kabuhayan sa pamamagitan ng pagtutok sa larangan ng transportasyon, infrastruktura at kalakalan. Halina't samahan niyo kaming kilalanin ang mga determinadong Batanggenyo, serbisyo para sa tao, dito lang sa ating ito. Ipinagmamalaki ng mga taga San Juan, Batangas ang bago nitong pantalan, ang Subukin Port. Kung noon kasi ay sa baybay dagat ng mga resort sila nagbababa ng kanilang mga huling isda, magkakaroon na sila ng maayos na bagsakan at daungan. Paunla rin din ito ang industriya ng kalakalan at turismo sa pamamagitan ng mga roll-on, roll-off vessels na manggagaling sa mga lalawigan ng Romblon, Masbate at Marinduque. Napakalaki na may tutulong ito. Hindi lang dito sa distrito, kundi buong Batangas na rin eh. Kasi yung isa dito, mabuboost yung tourism namin dito sa San Juan at saka yung mga produkto ng agricultural products natin na galing sa ibang lugar. At saka yung galing produkto namin dito, pwede namin dilhin sa ibang lugar. At ang isa pang magbe-benefit dyan, kasi sa distrito, nandito yung auction capital natin eh, yung sa Padre Garcia. So yung majority ng livestock galing Masbate, galing ibang lugar, dito na, diretso na. Hindi na sila pupunta ng Batangas City. So katingin ko lalong mag-open ang economic activity dito sa distrito. Ang Batangas Port sa Batangas City ang pangunahing nagseserbisyo ngayon sa mga biyaherong tutungo sa bahagi ng Southern Luzon at Bicol Region. Pero dahil na rin sa Strong Republic Nautical Highway ng Pangulo, pinagsikapan ng pamahalaan na magkaroon ng alternatibong daungan para sa mga Batanggenyo. Formal na papasinayaan ang Subukin Port sa susunod na taon. Pinag-joint project kami ng DOTC at saka ng distrito. So napag-usamahan namin, kumbaga yung sa kalsada, sila naman ang in charge dito sa pier. So kami naman yung accessibility papunta rito sa pier natin. Yun ang aming inuna. Napakalaki po ang maitutulong nitong port na bubuksan dahil ito ay malaking tulong sa pagpapaunlad ng bayan ng San Juan. Dahil ang maraming mga mamimili ang magdadatingan dito at ito ay malaking tulong dito sa ating bayan. Uunlad ang bayan ng San Juan dahil sa bubuksang itong panibagong port. Kaya maraming salamat kung matutuloy na nga ito dahil matagal na namin itong inaasam. Dahil dito sa palagay ko, uunlad ang mga mangangalakal sa San Juan. Natapos na rin ang access road na dadaanan patungong Subukin Port. Mas magiging maginhawa kasi para sa mga pasahero, negosyante at turista ang maayos na lansangan. Ito ay bali 776 lineal meter at ang amount na appropriation natin dito ay 40 million. Kumpleto na yun, may sidewalk at saka hanggang dito sa harapan na ito. Sa tulong na nga ni Congressman Dong at saka ng aming district engineer, si Nestor Piliofas, ay madaling na isakatuparan ito dahil nga sa pagtutulungan na rin na galing sa opisina, ng mga tauhan namin sa opisina. In full swing din ang mga regular infrastructure projects ng DPWH 4th Engineering District para maging masigla ang industriya ng turismo sa bayan ng San Juan. Kabilang na riyan ang concreting ng 3.5 km National Road Project at asphalt overlaying na may habang 1 kilometro. Halos 85% na yung ginagawa natin na yan, na ito nga ay ating regular infrastructure program kasama initiated ni Congressman Dong. Itong buong ito hanggang sa San Juan Port dito at saka hanggang dito sa ating tourist destination na total niyan ay 86 million. Pinaghahandaan na rin ang pagdagsa ng mga negosyante at mga ngalakal mula sa iba't ibang lalawigan.
kaya't puspusa ng extension works sa palengke ng San Juan. Ito pong extension ng palengke ay isa pong napakalaking proyekto na ibinigay ng ating Pangulo sa pamamagitan ng masigasig na paghingi o paglakad ng ating kagalang-galang na Congressman Leandro Mendoza. Na sa palagay ko po, kung hindi gawa ni Congressman, ay magiging nakatiwangwang lamang itong aming palengke sa bayan ng San Juan. Ngunit dahil sa kanya, ay maiipagawa ho ito sa hinihingi naming pondo. Ngayon sa panahong ito ay sinisimulan na at sa palagay namin ito ay matatapos sa loob lamang ng 3 buwan. Kaya maraming salamat sa ating Pangulo at saka kay Congressman Dong Mendoza. At dahil pangingisda ang isa sa pangunahing ikinabubuhay ng mga taga rito, isang mini ice plant ang ipinatayo malapit sa pamilihan para mapanatiling mura at dekalidad ang mga huling isda ng mga taga San Juan. Itong ice plant na ito dito sa bayan ng San Juan, Batangas ay ito ang unang ice plant na itinayo dito sa District 4 ng Batangas. Ang nagsimula ito, nag-request ang ating mahal na congressman sa Department of Agriculture ng isang mini black ice plant 2 metric tons per day. Ito ay pinondohan ng DBM, then i-transfer ang pera sa Philippine Fisheries Development Authority. Ito ay nagkakahalaga ng 2.8 million pesos at ito ay malaking maitutulong sa ating mga kababayan na mga fisherman dito sa pati na dito sa mga constituents ng San Juan, Batangas kasi makakabili sila ng yelo na mura at malinis. At the same time, accessible sila sa konti ang pagtunaw dahil malapit lang sa palengke, sa kanilang unloading area. Isinasagawa na rin sa buong bansa ang mga post-harvest facility na tulad nito para makatulong sa sektor ng pangisdaan. Priority project ito kasi malaki ang naitutulong nito sa ating mga fisherman. Yung post-harvest requirement nila na yung isda nila hindi kaagad masisira pag ma-encourage silang mag-produce ng maraming isda dahil nabibenta nila ng maganda ang presyo ang kanilang mga isda dahil dito sa ating post-harvest facility. Kaya ito ang number 1 priority ng ating government sa agriculture, lalo na sa fishery industry. Ang vision ko talaga is unang-una ma-improve ang kabuhayan ng ating mga kababayan dito sa distrito kasi meron ako yung Dong Helps doon kami nakafocus, yung helps program namin, yung health, environment, livelihood, peace and order, at sustainable development. So far naman na-achieve namin yon at ang batting average namin out of 10 is 10. So far, kaya sa pakipagtulungan sa local government, kasama natin dito yung Vice Mayor natin dito, si Mayor Mindanao, andito rin si Vice Mayor Anthony, tsaka yung ating kapitan dito sa Subukin at very cooperative sila rito, yung mga kababayan natin. At dahil sa mga proyektong ito, pasasalamat ang handog ng mga Batanggenyo. Unang-una kay Presidente, taos puso kami nagpapasalamat at patuloy ang binibigay niyang suporta hindi lang dito sa distrito kundi sa buong lalawigan. At nakakatuwa dahil kahit madaming batikos na nangyayari sa ating Pangulo, sa ating pamahalaan, dito sa atin, sa lalawigan namin, nararamdaman ang progreso sa pamamagitan ng tulong ng ating mahal na Presidente. Sa mga kababayan naman namin dito sa distrito, ako naman inyo pong inilagay dito at ginagawa ko po sa abot po ng aking makakaya yung mga dapat pong gawin ang inyo pong binigay sa akin na responsibilidad at ito ay hindi po namin kibibiguin. Patuloy po namin itong gagawin kasama po ang ating mahal na Pangulo at saka ang akin pong ama si Secretary Mendoza. Kaagapay po natin dito po. Determinadong Batanggenyo, serbisyo para sa tao. Abangan niyo ang aming update sa mga proyektong yan at ang kabuuan ng programang Dong Helps o ang Program for Health, Education, Livelihood, Peace and Security at Sustainable Development sa pagbubukas ng taong 2009. Huwag maglilipat ng channel dahil babalik agad ang The Working President.